Magandang araw po sa ating lahat. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, Happy Palm Sunday to you. Tunay pong ang sarap ng may lokal na iglesia, yung may iglesyang kinabibilangan ka, sapagkat alam po ko sa sarili ko na every time na ako'y uuwi at kahit pa nasaan ako'y may UCCP Batangas City at dito po ako nakabelong. Yun po yung nais kong ibahagi ng importansya na tayo ay belong sa isang lokal na iglesia. Hindi po perpekto, ang daming mga ganap sa ating iglesia, Ngunit yung pakiramdam na ako'y kasama, yun po yung mahalaga. Ako po ay nandito, umuwi, at ako po ay nanggaling sa Indonesia, sapagkat ako po ay nagkaroon ng duty trip doon for 5 weeks. Bahagi po ng aking responsibilidad sa United Evangelical Mission kung saan po ako nagtatrabaho ngayon ay ang pagsama po sa mga estudyante ng study program ng International Master of Arts in Diaconic Management na yun po ay yung natapos ko din. So ito po ay hybrid na pag-aaral. Nag-meet po sila in presence and online. Last year po ay ang kanilang unang-unang face-to-face classes ay sa Germany. Ibig sabihin po yung mga estudyante from Africa and Asia ay nagta-travel po sa iba't ibang mga bansa. So ang una po ay Germany, and in between po meron po silang online classes, and nag-meet din po kami sa Tanzania, Africa. At nito pong February 21st ay nag-meet po kami sa Indonesia, and that will be our last face-to-face meeting before their final thesis defense po sa Germany sa September. So ibig sabihin po magta-travel din po sila. So yun po yung bahagi ng aking tasks, isa po sa aking tasks sa Germany. At nung nalaman ko po nga na ang aming klase ay sa Indonesia, ay hindi po ako nagdalawang isip na bumiyahe papuntang Pilipinas, sapagkat personally ay nais ko pong samahan ang aking mahal na ina kahit 2 linggo sa kanyang pagpapagamot. At nasamahan ko naman po dahil weekly na ang kanyang chemotherapy sessions. Ang akin pong ina ay na-diagnose ng breast cancer at ngayon po ay nagpapagaling. So nawa po ay nagkaroon naman ng magandang epekto ang aking pag-uwi at siguro naman po. Nagpapasalamat po ako personally sa iglesyang ito sa lahat ng pagkalinga po na ginagawa ng iglesia sa aming pamilya, lalo na po sa aming ina, sa lakbayin po ng aming pagpapagaling. Tayo po ay manalangin. Panginoon, gawin niyo po akong daluyan ng inyong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Nawa po ang lahat ng salita na aking bibig at ang meditasyon ng aking puso ay maging karapat-dapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagbati rin po mula kay DM Leo at sa aming minamahal na aso na si Julia. So si DM Leo po sa kasalukuyan ay nag-aaral din ng language, at kapag na-reach niya po niya yung level ay pwede rin po siyang maghanap ng trabaho. Ngunit ngayon po ay nagkakaroon po siya ng ministry, halimbawa po ay kailangan ng tugtog doon sa aming office at sa iba't iba pong mga activities. Noong bata po ako, inaabangan ko lagi ang Pasko, kung saan laging maraming ganap sa ating simbahan at sa paligid. Ang saya-saya, ang ingay, maraming tao, kumukutita sa paligid, maraming regalo. Ngunit sa akin pong paglalakbay bilang Kristiyano at habang nagkakaedad, nakikilala at inaabangan ko na rin po ang pagdiriwang natin ng mahal na araw. Para gapong na-enjoy ko ang katahimikan at alam ko po na ito ay panahon ng pagtahimik at panahon ng pagninilay-nilay. Sabi nga po, the Lenten season really depicts the paradox of life, yung kabalintunaan ng buhay. Meron po tayong panahon para sa spiritual nature and renewal, and at the same time, meron din po tayong panahon sa self-denial and reflection on suffering and death.
Ang galing po ng Diyos sapagkat hinayaan niya pong maranasan ng kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak upang maging tao, upang mas maintindihan po natin ang natura ng pagiging isang tao. Imagine niyo po kung parang laging theoretical ang sinasabi ng Biblia na hindi naman talaga natin naiintindihan. Parang wala po tayong magiging basihan sa ating buhay. Sapagkat ang buhay po natin ay punong-puno ng, parang naaalala ko yung sa TikTok, meron yung sermon ang pari. Ang buhay ay punong-puno ng pagsubok, pag-asa, pag-ibig, ano po, kung ano-ano. Nasa buhay natin po, punong-puno ito ng struggles, pero hindi natatapos sa pagsubok at sa challenges ang ating buhay. Alam natin na may pag-asa. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang 3 puntos. Welcome, mga kabataan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang 3 puntos na aking reflection na sa totoo lang po ay ito naman ay taon-taon na nating ginagawa. Pero habang pong, lagi ko pong sinasabi na pagkakaedad, sapagkat ako po ay excited na maging 40. Ako po ay excited na magkaedad. Sapagkat yung inspirasyon po ng ating mga magulang sa pananampalataya dito, lalo na po ng mga Nanay Lily at Tatay Santos, gusto ko pong marating yun. Excited po ako na magka-edad at magkaroon pa po ng wisdom. At nais ko pong ibahagi ito sapagkat pare-pareho po ang mensahe ng pagdiriwang natin ng Holy Week. Ngunit, para po sa akin, habang tayo ay tumatanda at nagkakaedad, ay mas nagkakaroon po ng lalim, ng lawak at laman ang ating reflection sa iba't ibang mga Christian na kaganapan or Christian events na ating ipinagdiriwang at inaalala. Ang una po dito ay pagtatagumpay. Ang matagumpay po na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay isang public announcement, public confirmation ng kanyang pag-angkin na siya ang Mesiyas, siya ang hari, siya ang tagapagligtas. Ang mga tao po ay sobrang saya sa pagdating ni Jesus sapagkat biro nyo sila ay maliligtas sa kung anumang kanilang pinagdadaanan. Ito po ay katuparan ng propesiya sa Lumang Tipan na matatagpuan sa Zacarias, Kabanata 9, Talatang 9. At sabi po doon, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Hari ang dumating, pero dumating po siya peacefully. Hindi katulad ng mga haring dumadating na madaming kasama at madaming weapons. Ngunit dumating siya peacefully. Kahit po ang mga Pariseo, sa account ni Juan, yun pala pong story ng matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, ay merong sinulat si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, at akin pong binasa lahat yon. At sa account po ni Juan, sabi ng mga Pariseo, wala na tayong magagawa. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang lahat. Sa atin pong present na lengguwahe, parang sasabihin, wala na, may nanalo na. Siya po ay sinalubong ng mga tao na talagang masayang-masaya. Sa account po ni Juan din, sa sulat po ni Juan, sinabi po na nagtipon-tipon ang mga tao sapagkat nalaman nila ang kababalaghang ginawa ni Jesus, ang pagbuhay niya kay Lazaro. Abay, kung ako rin po, pipila rin po ako at makikisalubong kung ang dala ng Mesiyas ay kagalingan at pagbuhay muli sa mga namatay. Galak na galak po ang puso ng mga tao sapagkat dumating na nga po ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang pag-asa. Dati po ay may mga reenactment po ang ating mga bata sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
Kung magre-reflect po tayo sa panahon sa kasalukuyan, paano po natin nabibigyan ng kahulugan ang tagumpay? Ano po ang tagumpay o simbolo ng tagumpay para sa atin? Mayroon po ba tayong hinahangad o nais gawin na masasabi natin kapag nakamit natin iyon ay naranasan na natin ang tagumpay? Si Henry Nouwen po ay isang Dutch priest at professor sa 2 divinity schools. Siya po ay nagmisyon sa community ng mga people with disabilities na matagal na panahon. Kaya po yung mga librong aking reference na sinulat niya so far ay paraga pong very, anong tawag dito, yung malalaki po ang letter na madaling basahin. Ano po, dahil yun po ang kanyang orientation. Diniscuss niya po sa book na aking binasa ang mga temptations na kanyang naranasan bilang isang leader ng iglesia in relation with the temptations na naranasan ni Jesus. At ang una pong temptation na kanyang isinulat ay ang temptation to be relevant. Ano ga pong Tagalog sa temptation? Sorry po. Ang tukso na maging importante o ang tukso na maging relevant. Siya po ay tumira sa community. Ano po, imagine po natin, ikaw ay professor, ikaw ay author, ikaw ay active sa ecumenical movement, pero bigla kang tumira kasama ng mga taong may mental disabilities. Nakakabigla po sa kanyang experience na makipamuhay sa mga taong may mental disabilities dahil parang walang saysay ang kanyang lahat ng ginawa. Katulad po ng mga natapos niyang libro, katulad ng mga kanyang natapos sa mga prestihiyosong eskwelahan, sapagkat ang mga tao po doon sa community ay mga hindi naman nakapag-aral at hindi naman nakakapagbasa. Sino ngayong mai-impress sa kanyang mga librong na isulat? At naging cause po ito ng kanyang anxiety sa simula. Dahil feeling niya, hindi niya magamit yung skills na meron siya. Anong gagawin ko dito? Paano ko gagamitin yung mga librong aking sinulat at ang aking mga pinagtapos, ang aking mga accomplishments? Sabi po niya, and I quote, "I was suddenly faced with my naked self, open for affirmations and rejections, hugs and punches, smiles and tears, or dependent simply on how I was perceived at the moment." Naka-feel niya na siya'y parang hubad, na parang siya ay ready kung siya ba'y tatanggapin o siya ay ire-reject, at kung siya ba ay bibigyan ng yakap, o siya ba ay susuntukin, o siya ba ay ngingitian, o iiyakan. Ito po ay nakadepende sa kung papaano siya nape-perceive ng community at the moment. Pakiramdam niya po ay para siyang nagsisimula ulit ng kanyang buhay. Sabi pa niya, yung kasama niyang mga unpretentious people forced him to let go of his relevant self. Na sa halip po na maghanap siya lagi ng recognition, abay, ako'y nakapagsulat na ng libro eh. Bakit ako'y parang wala ditong saysay? O ako'y nakapagtapos na sa mga prestihiyosong mga university. Bakit hindi ko magamit dito? At napaisip po ako ni Father Henry Nouwen sa karanasan niyang ito. Dahil sa mga pagkakataon po bang hindi na applicable ang ating mga accomplishments sa konteksto kung nasaan tayo, paano po natin ipinapakilala ang ating sarili? Paano po tayo binabasa at nararanasan ng mga taong ating nasa kakasalamuha? Sa panahon po ngayon ay very tempting na maging somebody. Naranasan ko po ito sapagkat ang aking pong mga kapatid, alam nila kung saan sila patungo.
Ako po ang bukod tangi na hindi magkaintindihan sa kung anong gusto kong tahakin sa buhay. Ang dami po nating nakikita sa social media na nagdudulot sa atin ng pressure. Pero may tanong po, kilala pa po ba natin ang ating mga sarili? Minsan o madalas, sa iglesia, we demand relevance. At yun po ang nakakatakot. Dahil kung sa bawat pagkilos na meron tayo, lalo na sa ating iglesia, ay nagdedemand tayo ng importansya, ng recognition at relevance, hindi na po natin naipamuhay ang pangaral ni Kristo sa atin sapagkat dito po tayo ay pantay-pantay. Ang tagumpay po ni Kristo ay hindi tagumpay na sinisigaw ng mundo. Hindi po siya depende sa likes and shares, followers, at instant recognition. Pero ipinapakita po sa atin ng ating selebrasyon ngayon na ang tunay na tagumpay ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi ito papuri ng madla, hindi man po ito viral, pero ito po ay eternal. Pangalawa po, ano nga po yung una? Ang una po ay pagtatagumpay. Pangalawa po ay ang pagpapakumbaba. Si Jesus po ay talagang specific na nagbigay ng instructions kung ano ang kanyang gagamitin sa pagpasok nito sa Jerusalem. Hindi po talaga siya sumakay sa war horse, yung iniisip po nating mga sasakyan ng ating mga kings, na usually po ay sinasakyan ng mga hari, sapagkat ang kanya pong mensahe ay malinaw. Nais niya pong iparating sa mga tao na ang dala niya, ang dulot niya ay kapayapaan at kapakumbabaan. Ang asno po na ginamit ay working animal, at usually, associated po ito sa normal people. Sinearch ko po yung comfortability ni Jesus or gaano siya ka-comfortable sa pagsakay niya sa asno. At although wala pong nakasulat, ay may mga indications po na mayroong mga adjustments na kailangang isagawa. Katulad po sa, naka-account po sa Marcos na isinapi ng mga alagad ang kanilang mga balabal. At ang kinuha nila ay bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Napakahirap pong kapag first time ng mga alaga natin, napakahirap na halimbawa si Julia, ilalakad namin, ay di manghihila po kung first time. Siguro hindi masyadong comfortable si Jesus sa pagsakay niya sa asnong hindi pa naman nasasakyan ni numan at wala pong nag-train doon. So, sumakay si Jesus, hindi ready yung asno. Imagine na lang po natin, siguro yung asno, ano ga ito? Ba't ga ako ang ginamit? Baka nagtatanong din ng asno sa kanyang sarili. Ano po ang ibig sabihin naman ng humility sa kasalukuyang panahon? Ano po ang symbolism nito sa ating buhay? Si Robert Greenleaf po, ang founder ng concept ng servant leadership, ay nagsasabing ang leader daw ay servant muna. Inuuna muna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Hindi mangyayari ito kung walang humility ang leader at kung ang leader ay laging ang tingin sa sarili ay siya relevant at kailangan laging i-recognized. Sapagkat ang pinaka-foundation po ng servant leadership ay humility o pagpapakababa o kababaang loob. Humility in this context means that you recognize na meron tayong specific talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at ito ay ginagamit natin sa ikag-glorify ng Panginoon. And at the same time, yung mga hindi natin kaya ay humihingi tayo ng tulong sa iba at hindi natin kinakanya sapagkat naniniwala tayo na we complement each other. Kung wala pong kababaang loob, ay imposible na magkaroon ng pagbabahagi ng power or mag-empower or magkaroon ng positive environment. Nagkakaroon lamang po ng misconception ang servant leadership dahil sa term na servant ay iniisip
na ito ay ibig sabihin ay magpaalipin sa kanilang nasasakupan. Ngunit hindi po ito ang tunay na ibig sabihin nito. Nangangahulugan po na ang servant leader ay hindi lamang concern sa power, kundi kung paano mapagsilbihan ang iba. Hindi po ang ibig sabihin nito ay magpaapi. Hindi rin po ang ibig sabihin ng humility ay talaga lamang ikaw ay hindi mo na gamitin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Para po sa akin, ang ibig sabihin nito ay ang pag-alam kung ano ang ating purpose o kakanyahan na ipinagkaloob ng Diyos at ang paghingi rin ng tulong sa ibang mga tao sa mga bagay na hindi natin kaya. Naniniwala po ako na ang pagkilala natin sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo at wala tayong kayang gawin kung wala siya sa ating buhay ay pagpapakita ng kababaang loob. At ito po hindi lamang dapat nating sinasabi, kundi ito'y dapat lagi nating isinasapamuhay. May tanong po ako, paano po tayo makitungo sa ating kapwa? Ano po ba ang ating dala kapag nakikita tayo ng ating kapwa? Kapayapaan po ba? At kapakumbabaan? O kabaliktaran? Ang ikatlo po at panghuli ay obedience. Hindi po natin kalilimutan ang contribution ng dalawang disipulong inutusan ni Jesus na kunin ang asno. Maganda po ang pagkakadetalye sa aklat ni Marcos noong sinugo ni Jesus ang mga alagad. Ang sabi niya ay kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalag ang asno, ay sabihin ninyo na kailangan ng Panginoon at hindi po natapos doon. At sinabi ni Jesus at sabihin nyo na ibabalik din ito. May accountability. Hindi basta kinuha, kundi may encounter sa mga tao at may permiso ang taong may ari ng asno. Wala pong tanong ang mga disipulo. Walang reklamo. Sila ay sumunod lamang sa sinabi ni Jesus sa kanila noong sila ay pinauna ni Jesus. Ako po'y napaisip ulit dahil nang itong pagsunod na ito ay malaking naging bahagi upang matupad ang propesiya at maipakita sa mga tao kung ano ang purpose ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito ay kapayapaan at pagpapakumbaba. At sa akin pong pagpapatuloy ng reflection, ay naisip ko po na yung level ng pagsunod ng disipulo ay naging madali dahil sa tiwala, pagkakaintindihan at relasyon. Sapagkat kung ang isang tao po ang magsasabi sa atin ng gagawin na hindi naman natin kakilala at hindi natin talastas ang intensyon, ay baka magtaka tayo at hindi agad tayo sumunod. Kaya mahalaga po, paalala, na kinikilala nating maigi ang ating mga iboboto sa darating na eleksyon at kailangan pong naka-align sila sa ating Christian values at mga paninindigan. Ako nga po ay nanggaling sa Indonesia for 5 weeks at ang isa po sa mga hinahangaan ko sa aking karanasan noong ako ay nasa Indonesia ay kung paano nila tingnan ang iba bilang kaibigan. Yun pong aming local coordinator doon ay lagi kaming ina-address as friends. So for example po, may announcement. Sabi niya, or friends, we will meet tomorrow at 10 a.m. Friends ang tawag nila sa akin, sa amin lahat. Noong una po ay medyo strange pakinggan para sa akin dahil po sa konteksto ng Germany, bago po ang isang tao ay matawag na kaibigan, ay kailangan talagang may personal relationship kayo at hindi lang magkakilala. So, ibig sabihin po nito, yung mga kasamahan mo sa trabaho ay hindi automatic na iyong friends. Sila ay colleague or sila ay kakilala. Pero to become friends with somebody in Germany, kailangan meron kayong mutual understanding. May iba-iba pong level ang relasyon sa tao. Ang alam ko po sa atin sa Pilipinas, naalala ko po ang mga kapatid nating mga mangyan. Tamaga po,
Tatay Santos, na kapag sila'y bumababa dito sa atin, ang tawag po nila sa kanilang kapwa ay kaibigan. Tama ga po ang aking pagkakaalala. Kaibigan po ano? Opo. At naintindihan ko po ito sapagkat sa limang weeks ko pong pagtigil sa Indonesia, ay naintindihan ko po kung bakit friends or kaibigan ang turing nila sa kanilang mga kasama kahit iisang beses pa lang naman sila nagkita. Ang Indonesia po ay largest archipelago with 17,000 islands. Ilan nga po ang islands ng Pilipinas? Ang mga kabataan, ilan ang islands ng Pilipinas? 7,107 pa rin. Yan. So, ang Indonesia po ay may 17,000 islands at meron po siyang over 300 distinct ethnic groups at 700 languages. Ang majority po sa kanila ay Muslim with 87% at ang Christian po ay 10%. Kabaliktaran po natin, ano? So kung tayo po ay Christian ang majority po doon ay Muslims. Pero meron pong mga other religions pa. At binubuklod po sila ng kanilang Pancasila at ang ibig sabihin po nito ay yung legal governing ideology of Indonesia. So kasi po yung mga estudyante natin ngayon ay 13 na pastors at isang lawyer. So tinanong ko po ang pastor, paano kayo nagkakaisa? Hindi po nila pinag-uusapan ang religion, ang pinag-uusapan nila ay culture. So sa ganito pong konteksto na multi-religious, multicultural, anong gagawin natin? Na-realize ko po na ang pagtawag sa isang tao bilang kaibigan, in this context, ay nangangahulugan na pag-alis ng barrier, pag-alis ng sangga, kumbaga. So pag-open up ng sarili. Kaya po maganda, parang after 5 weeks, natanggap ko na okay po, sige, friends tayo. Bumisita rin po kami sa area ng Mount Merapi, sa Salatiga, Indonesia. Ang Mount Merapi po ay active volcano. At ako po'y na-inspire sa community disaster response nila. Sila po'y handang-handa sa disaster. Meron na po silang sister barangay, na kung meron po ditong nagkaroon ng disaster, alam na po ng barangay na yon na sila po ay pupunta doon. Meron din po silang imbakan ng kanilang mga gamit at sa time po ng emergency, pupunta doon ang community. Ang sabi po nila, since wala silang magagawa sa volcano, hindi naman nila maiilipat ang volcano, hindi naman pwede pong sila din ang lumipat dahil wala silang pupuntahan. Ituturing na lamang nilang kaibigan ang bulkan. First time ko pong narinig yon na ituturing na kaibigan ang bulkan. Sabi ko, paano yun? Dahil po, kapag pala tayo ay nakadevelop ng friendly relationship with nature, ito po ay magbibigay ng sign kung kailan ito mag-aalboroto. At yun po ang kanilang pinagbabasehan. Of course, sila po ay merong mga equipment na ginagamit. Pero nire-recognize po nila ang local wisdom ng mga elders dahil sa kanilang karanasan at karunungan. Noong binabasa ko po yung klase ng naging pagsunod ng mga disipulo kay Jesus, naalala ko po ang Juan chapter 15 verses 15 kung saan sinabi niya sa kanyang mga disipulo na hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang ganito pong klaseng relasyon, pagkakaibigan, ay nagpapakita ng malapit na relasyon at malayo sa tipikal na master and servant relationship. Sa aking pong pananaw, ang quality ng ating pagsunod sa Diyos ay nakabatay sa ating relasyon sa Kanya. Kung alam po natin ang mga pangako niya sa atin at alam natin kung paano siya kumikilo sa ating buhay,
Madali po ang sumunod. Ngunit kung hindi po natin kilala pa ng mas malalim ang Diyos, mahirap pong sumunod. Mahirap pong gawin ito. Ang pagsunod po ay kailangang nakabatay sa pananampalataya, pagtitiwala, at pag-ibig. Tayo po, paano po tayo sumusunod sa ating ipinag-uutos ng ating Panginoon? Nakikita po ba natin siya at naririnig? Nakikita po ba sa atin na tayo ay genuine o totoong sumusunod sa Panginoon? So yun po yung tatlong aking gustong ibahagi, nais na ibahagi sa inyo na aking reflections. Ano pong una? Pagtatagumpay. Pangalawa, pagpapakumbaba. Yes, pagsunod. Very good po. Sa akin pong pagtatapos, maganda po yung observation ng isa sa mga kapatid ng ating minamahal na si Ate Nathalie. Parang si Kuya Aaron or si Kuya Alvin. Hindi ko alam, Kuya, kung sino sa inyo. Dahil ang sabi po niya, para kayong may script na sinusunod. Ngayon, malungkot kayo at nag-iiyakan. Mamaya naman ay magtatawanan. Depende sa kung ano ang sinasabi ng sitwasyon. At hindi po yun naalis sa aking isip dahil para po sa akin, yun ang buhay, Kristiyano. Yun ang buhay natin. Hindi laging malungkot at hindi rin naman laging masaya. Ang mahalaga po, alam natin kung sino ang sumusulat ng script ng ating buhay. At yun ay ang Panginoong Diyos. Hindi po madali ang buhay or walang madali sa buhay. Malayo po ang papa sa aming pamilya. May sakit po ang mama. Kami po ay malayo rin sa pamilya. At hanggang ngayon ay talagang hindi kami mabigyan ng supling ng Panginoon. Wala na po ba kaming dahilan para magsaya at magtagumpay? Tulad ng istorya ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa pagkakataong pong ito ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa kapayapaan na dulot niya. Uri ng kapayapaang talagang hindi talaga maaaring maibigay ng mundo. At kami po ay nagkimo ng mama noong Friday, weekly na po ang kanyang chemo. At every time, lagi ko pong naaalala yung sinasabi ni Job, nung sinabi ng kanyang asawa na, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na dahil hirap na po si Job noon. Pero ano pong tugon ni Job? Sabi niya, hindi mo naiintindihan ng iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba nating tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ang istorya po ng karanasan ni Jesus ay hindi nagtatapos sa kanyang masayang pagpasok sa Jerusalem, sapagkat nalalaman po natin na ang mga taong nakisaya sa kanyang pagpasok ay siya ring mga taong sumigaw upang siya ay ipako sa krus. Ngunit, mananatili po ang mensahe ng Palm Sunday, ng tagpong ito, na ito po ay ang pagtatagumpay, pagpapakumbaba, at pagsunod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.